Naku, ito yung balita. Hindi ko alam kung matatanggap nyo o kung ano inyong magiging reaksyon at magiging comment. Alam ba ninyo na gustong ibalik ng mga senador o sabihin nating pro-Duterte senador ang budget na kinaltas ng mga congressman sa Office of the Vice President? Hindi lang po si si Senador Zubiri ang nagsabi na kailang ibabalik ito. Kung hindi, yung iba pang mga senador tulad ni De La Rosa at ng iba pa, expected naman natin, pero ngayon pa lang sinasabi na nila. Titingnan at kailang ibabalik. Hindi daw may tutunay lang tama o makatao yung pagtanggal sa budget or pagbabawas sa budget ng Office of the Vice President Sara Duterte. So, ngayon pa lang ay aabangan na natin ang magiging bicameral conference committee dahil sa lahat po ng pinag-uusapang GAA, General of Operation Bill o Proposed Bill tungkol sa budget every year. Meron talagang Congress version, Senate version, kaya merong bicameral conference committee at doon madugo ang usapan. Madugo dahil matinding debate. At dito sa budget ng Office of the Vice President, dito magkakaroon ng malawakang debate. Kasi paninindigan ng Kongreso ang kailang ginawang pagtanggal, pagbabawas na dating 2.037 billion, naging 733 million na lang ang budget ng Office of the Vice President. Dahil sa hindi nito pagpapaliwanag at pagsagot ng tama at pag-attend sa mga public hearing ng Kongreso tungkol sa kanyang mga budget na nagastos at gagastusin pa. Kaya hanggang doon sa deliberation sa third and final reading sa Kongreso, hindi dumating ang pangalawang Pangulo. Pero sa halip po na maging positibo ang reaksyon ng mga senador para suportahan ng Kongreso, naging negatibo pa. Naging negatibo dahil ngayon pa lang binabalita ko na nga sa inyo, hindi sila sang-ayon bawasan ang pera ng pangalawang Pangulo. At gusto nga nilang ibalik pa. Wow! At may balita naman na itong si Sara Duterte, Vice President, ay willing daw na humarap sa public hearing ng Committee on Finance sa Senado. So, ibig sabihin, mas gusto niya mga senador ang kausap kaysa mga congressman. Pero nakalimutan niya na ang budget ay pinagdidibatihan pa. Magkakaroon pa ng BICAM at paninindigan ng congressman ng side ng Kongreso ang kanilang desisyon bawasan ang budget ng Office of the Vice President dahil sa attitude, dahil sa ugali, dahil sa style ng pangalawang Pangulo. Na sa halip pagpunta sa budget deliberation, nagpunta sa beach sa Bicol. Yun na hindi naman, una nagagalit pa, pero hindi na ma-deny, ininamin na rin dahil may mga video, picture na naglabasan. So, dahil dyan, abay tayo magkaka-interest dahil yung perang pinag-uusapan sa Kongreso at Senado, people's money. Buwis na pera galing sa mamamayang Pilipino, including OFW or mga Pilipino sa abroad. Sa oras na kayo ay magpadala ng pera sa inyong pamilya, bumibili at ginagastos siya ng inyong pamilya, nagbabayad ng buwis. At yung buwis na yan ang pinag-uusapan dito sa proposed budget. Lahat ng budget every year sa Executive Department galing sa taong bayan. Pag nagkulang ang buwis ng taong bayan, nangungutang, collateral ang taong bayan para makautang sa mga international bank. Tayo pa rin ang magbabayad. Kaya mahalaga, ang Pilipino may boses. Ang Pilipino ay malaman nila ang totoo kung ano nangyayari. At ito ang layunin ng aking mga channel. Especially itong Mike Abby Opinions. Pati na rin yung isang channel, MA Pinoy TV. May educate, may parating ko sa inyo kung ano-ano yung mga nangyari, lalo na pag-budget. Kasi kayo ay may karapatan dito. Tandaan nyo yan. So abangan natin. Ibabalik pa talaga ng Senado ang pera ng Vice President? At ibabaliwala ang kagustuhan ng Kongreso? Debate yan. Abangan. Any comment, reaction? Pero please like, subscribe, and follow. Sunod na ating pag-usapan. Eto, umiinit at iinit pa. Between Vice President Duterte
at Congresswoman Jinky Luistro, abogada, congressman ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Batangas. Ito'y sa iso ng confidential fund. Na yung mga gunita, inilabas ko na rin dito sa aking mga video, sa ating mga topic, na in-identify mula 2016 hanggang 2022, during the time na si Vice President Inday Sara Duterte ang siyang mayor ng Davao sa nakakalulang daan-daang milyong confidential fund. 144, 294, 240, 460, apat na 460 kahit panahon ng pandemic. Milyon. So pag kinuwenta mo yan, bilyon-bilyong confidential fund na inilabas sa Committee on Good Government and Public Accountability ni Congressman Luistro. At kanyang pinanindigan yan base sa record. So siyempre, hindi nagustuhan niya ng kampo ng pangalawang Pangulo dahil na-expose yung malalaking perang dumaan sa kanya nung siya ay mayor pa ng Davao City. Isipin mo, pinakamalaki ang kanyang confidential fund kumpara sa Makati City, City of Manila at Quezon City, ang mayamang syudad dito sa Metro Manila. So, dahil ini-expose ito ni Congressman Luistro, hindi nagustuhan ng Office of the Vice President. Kaya nga, anong tingin natin dito? Parehong abogado ito. Isang congressman, nasa legislator, at yun namang inaakusahan ay Vice President nasa Executive Department. Anong tingin nyo? Sino ang tama at mali rito? Sino ang kakampihan kaya dito ng taong bayan? Again, kahit local money, pera pa rin yan ng mamamayan, especially ng taga Davao. At posible, nadami din ang pera ng national government dahil ang mga local executive, sila yung nangungulekta ng mga taxes tapos inire-remit sa national government. Tapos ibabalik sa kanila yung 10% o kailang porsyento na kanilang na-remit sa national government. So, kung malaki ang remittance ng Davao City, ng local government, sa national treasury, national government, abede, marami makikinabang. Pero kung maliit ang na-remit dahil magastos yung local, baka yun ang naging problema. Ayan ang sinasabi natin. So ngayon, anong inyong masasabi dito? Tama ba ang ginagawa ng Kongreso, lalo na ni Congressman Jinky Luistro, isang abogada, bagong mambabatas, abogada, nga na magaling magtanong at mahusay na mag-expose ng kung ano-ano? O kakampihan nyo ang Office of the Vice President, dating Office of the Mayor ng Davao City? Malaya po kayo kung ano. Pinararating ko lang sa inyo mga updated, mga nangyayari na mga balita dito sa ating bansa. National issue. Pero dahil nga po sa global technology, napakalakas ng social media, kaya worldwide ang mga balita. Hindi lang sa Pilipinas, napapanood, napapakinggan sa international community. Hindi lang Pilipino, pati ibang bansa nagkaka-interest sa mga ongoing investigation, expose, lalo na ho sa issue ng former government, former administration, at ang kasalukuyang pamahalaan. Any comment? Okay lang po. Please like, huwag niyo kalimutan, pakilike lang po ang mga video. Subscribe and follow again kung hindi pa.